Pero yan nga ba talaga ang magtutuloy-tuloy sa mga susunod na buwan? Lalo na't maraming mga impeachment complaint na kinihain kaliwat kanan sa ating presidente at sa ating vice-presidente. Ano nga ba ang magiging epekto nito sa ekonomiya? Meron nga ba o wala? Kausapin natin ang isang ekonomista at presidente ng Foundation for Economic Freedom, si Sir Calixto Chiquiamco. Sir Toti, magandang umaga po. It's been quite a while. Good morning, Peter Atrica po sa programang Balita Patan. Magandang umaga. Maraming salamat sa invitasyon niyo po. Our pleasure, sir. Hi, Sir Toti. And my first question to you is, baka naman tayo lang yung ninenervyos pag mayroong mga fina-file na impeachment complaints laban sa two highest officials of the land. Ito ba'y may nakakaapekto sa labas ng bansa or it's really just one of those news items? Well, depende yan kung anong mangyayari sa impeachment complaint, di ba? Kasi kailangan iboto pa yan ng Kongreso bago ma-take up yan ng Senado in a full-blown trial, no? So, ang maaaring mas grabe ang impact niya sa ekonomiya kung matutuloy na magkaroon ng trial, no? Kasi magiging focus ng presidente or vice president yung trial proceedings. Saka maaaring mangyari diyan, may mga bahong lumabas kasi may magkakaroon ng trial na mas marami pang shocking revelation na maaaring magkaroon ng political instability. Yung direct link po, ano ang pwede nating sabihin na ang unang tatamaan dyan ay alin? Ganito, Yung peso-dollar exchange rate ba? Is it the balance of trade? Is it our stock market? Paki-explain nga po, sir. Siguro yung investor confidence ang unang tatamaan yan, no? Kasi mas lalong magkakaroon ng uncertainty kung anong mangyayari, kung matutuloy nga ba yan o hindi, matatanggal nga ba si presidente o hindi. So, ang investment sentiment, so maaring humina ang investment, no, dahil dyan. Pero din, Sir Toti, no, parang napakalaki po ba talaga ng effect nitong investor sentiments natin the past for what's gonna happen, considering na parang hindi din naman bumaha ng foreign investments dito sa Pilipinas. O tama yan. Ang sinasabi nila, consumer-driven economy tayo, no? Consumption siguro makes up about 70% of our GDP. Ang investment maliit lang. But kung sinasabi niyo kung ano yung link, no, dyan sa impeachment, the effect will not be on consumers but more on the investment. Even so, Sir Toti, kahit na meron naman tayong mga economic managers na maaring to still handle things kahit na ang presidente might be busy doon sa mga upcoming impeachment complaint against them. Oo, kasi yung nga pagka-investor nga, gusto mo medyo mapaplano mo, may sigurado, pero with the impeachment, hindi mo alam kung anong mangyayari. So maaring maghintay ka bago ka mag-commit ng pera na kung ano magiging resulta nitong impeachment. Pag ganito po ba, we're only talking about new foreign investments or meron din po itong effect dun sa investments na already ay nagsimula na dito sa ating bansa? Well, hindi lang foreign. I mean, between local investment. Maaring, maghintay sila ng kaunti kung ano mangyayari, no? Yun ang magiging effect niya. Now, yung magnitude, hindi nga masyadong malaki ang effect kasi consumption-driven economy tayo eh. Mas malaki effect ng inflation, yung exchange rate kasi for ang OFWs natin will also benefit naman from a depreciating peso. Yes. Okay. Sir Toti, merong mga developments dito sa
ASEAN and Southeast Asia. Kagaya halimbawa sa Malaysia, ano ha, na sentence na ipakulong ang dating Prime Minister na si Najib Razak. At patuloy pa yung dinidinig yung iba pang mga kaso. So, that said, tumaas ang tourist arrival sa Malaysia at naunahan pa nila ngayon in terms of volume ang usual leader na Thailand. So how do we interpret that? Yung the fact na nagkaroon ng corruption, huge corruption scandal sa 1MDB at nakulong nga yung dating Prime Minister. And yet, economically, I think they're doing very well. Pero palagay ko walang relasyon yung tourism arrivals doon sa convict ni Razak, no, doon ng Malaysia. Mm-hmm. Pero tumaas ang kumpiyansa ng investors sa judicial system ng Malaysia kasi nga na-convict siya, di ba? So, pero as far as yung tourism arrivals, palagay ko walang relation yon doon sa conviction. Ang maaring rason na kasi tumaas ang tourism doon kasi mahusay ang infrastructure ng Malaysia. Madaling bumisita, saka mura sa Malaysia. Mm-hmm. At mga hotels doon, for example, ay siguro mga 30 to 40% cheaper than hotels in the Philippines. Ayaw. So, yun ang malaking rason dahil tayo, 5 million lang tourist arrivals, Malaysia nasa ilang 10 million or more. Yeah. Correct. Oo, kaya nga, Sir Toti, but parang ano to kabit-kabit, eka nga. So you have the right now, yung initial stages ng impeachment complaints. Meron kang talagang napakalaking pagsabog ng anti-flood control projects, corruption, at kung ano-ano pa. Where is there a light at the end of the tunnel that you see? Palagay ko, hihintayin natin hanggang 2028 kung ano mangyayari, di ba? Mm-hmm. I don't see, right now, I don't see any light at the end of the tunnel as of now, no? Kasi hindi natin alam ano mangyayari. Matutuloy ba itong impeachment? Sino magiging successor ni President Marcos, no? Mm-hmm. Considering napakahigpit nung labanan ng Marcos at Duterte families, no? Wala ring clear leader na successor as of now. So, maraming uncertainties no? Yun ang isa pa, yung flood control mess nakakaapekto sa government spending. Nakita natin yun nung bumagsak ang GDP nung third quarter kasi natatakot na yung ibang bureaucrats to spend money, no? To stimulate the economy. Kung titignan naman po natin, Sir Toti, itong mga isinasampang kaso laban sa presidente, ano po ang magiging indirect effect nito sa ating mga ordinaryong consumer na binubuhay nga po ang ating pamilya? Meron din po bang mararamdaman dito? Sa tingin ko, wala pa as of now. Walang effect yan sa ordinary consumer, no? In fact, yun nga, although ang surveys show that ang concern ng consumer yung cost of living, yung affordability, hindi inflation, yung inflation is the rate of increase, pero yung cost of living medyo mataas. Yeah, pero So opo. yun ang dapat bigyan pansin ng gobyerno ni President Marcos. Opo. Pag-usapan po natin naman yung kabilang banger, sabi nga namin sa norte. On the other side is the businessman. Ano po, sa mga negosyante natin, may epekto po ba itong mga nangyayaring mga alingas-ngas ngayon? Oo, siyempre nga, as I said, yung political instability, no, ng
na nangyayari, no? Pangalawa, ang effect nan is that yung palang mga ibang infrastructure spending goes sa mga ghost projects, no? So ang sama na nga ng infrastructure natin lalong sasama pa kasi yung mga pera nalustay lang, no? It became a waste. Instead of improving the cost of doing business, improving infrastructure, etc., yung pala wala. Palagay ba ninyo magiging hurdle ito o challenge para ma-meet ng BIR yung kanilang quota for 2026 ITR? Palagay ko ang magiging challenge ng sa BIR for them to meet their quota is that ang projection kasi dati ng gobyerno was that we will grow at around 6%, no? GDP. So ngayon ang may iba nagsasabi mga 5% na lang or even lower. Therefore, we can expect that the collection of BIR and customs will also go down because the growth rate will also slow down. Okay. Opo. Pag naman po, yung sa pag-handle naman po ng locally po, no, ng financial institutions natin, in case magkaroon ng instability dahil nga po dito sa hindi pa tayo sigurado anong mangyayari doon sa mga impeachment trial, ano po yung nakikita ninyong conservative measures na gagawin ng mga financial institution, particularly ng BSP, kung magkaroon man ng effect ito sa ating ekonomiya? Well, palagay ko naman, malaki pa naman ang kumpiyansa ng publiko sa ating mga financial institutions, no? Kasi mataas ang ating forex reserves, no? More than 110 billion, no? So, and tightly regulated ang ating mga bangko ngayon ng Bangko Sentral. So, palagay ko hindi masyadong concern yon, not at this point, no? Hindi ko mukha noon na maraming mga yung tinatawag na mga unpaid loans or rising past due loans. Ang isa lang tinitingnan, I think, na medyo tumataas is yung receivables from credit card, no? Medyo tumataas yung consumer loans. Ayun. Therefore, yun ang, I think, binabantayan na kung because of the slowing growth nga, higher unemployment, baka mas lalong tumaas yung credit card or consumer defaults. So do you forecast po na maghihigpit ang mga bangko in terms of consumer loans? Halimbawa, yung mga gustong mag-avail ng housing loan o kaya car loan, tataas kaya ang interest rate? Hindi, ang palagay ko nga ang bababa pa yan kasi ang central bank maaring ibaba nila ang interest rate kasi nga yung ating growth is slowing down, di ba? Yeah. So to counter the growth slowdown because of the lower fiscal spending, bababa nila yung interest rates. Ayun. So that will be good for our consumers, no? Sana Opo. pati yung credit card, ibaba din yung interest rate. Hindi lang yung mga big ticket. Umasa. Siguro kasi mataas ang interest rate sa credit card. I think about 3% a month. Kasi mataas yung past due niyan eh. Siguro mga 20% di nakakabayad eh. Ganon. Oy, kaya Opo, i-zero opo. out nyo yung mga credit card nyo. Diyan tayo maghihirap. Sir, Alam niyo po ang South Korea daw for a number of years now napabalita na talagang medyo crisis situation na yung pagkakautang ng mga pamilya sa credit card. Hindi naman tayo nandun sa liga na yun, ano po? Wala pa. So palagay ko binabantayan ng central bank yan at maglalagay sila ng what they call macroprudential measures para mag-tighten bago maging problema yan.
Iyon. O kaya dahil sa bababa naman yung hindi dahil sa bababa yung rate ng yung interest rate ng pagkakautang, ibig sabihin pwede ka nang umutang. Oo. Utang lang ng utang. Ano yan, di ka magbabayad? Tingnan mo rin kung kaya. Oo. Lalo na kung wala kang trabaho, mahirap umutang. Oo. Opo. Ano ulit na Sir Toti yung ano yung ideal take home pay? After deducting all yung mga babayaran mo, dapat ano ba yung minimum? Is it 40%, 30% of your total pay dapat maiuwi mo 'yon? Hindi ko masabi, no, pero alam mo ang Filipino household, ang Asia, sila yung pinakamataas na gumagastos sa pagkain. Aha. Siguro halos 50% goes to food. Aba. Compared to mga 30% or lower sa mga ibang bansa. Ay, So, aha. Yan ang problema natin, yung disposable income natin maliit. Ayun, oo. Kaya pagdating ng tagbagyo, patay. Wala nang mahugot. Wala nang Oo, bubunutin. ikinain kasi natin yan. Sir Toti, maraming salamat po for your time. We'll talk to you again soon po. Thank you, sir.